Hindi na kailangang i-gatekeep ang ganda ng northern tip of Cebu na Bantayan Island. Proud na i-flex yan ng taga-islang si Shuvi Etrata. Hindi lang niya bubusugin ang ating mga mata sa nakamamanghang mga tanawin, tatakamin din tayo sa kanilang exotic food. Tara na't mag-sparkle under the sun. Ilang weeks na lang matatapos na ang summer meeting ng Bantayan. Let's go! Alam niyo ba, papunta sa Bantayan, tatlo lang naman. Alam niyo yung country tailors yun? The land, the sea, the sky. Kasi from air to land to water po tayo. Ready na ba kayo mga kapuso? Kung ready na kayo, tara. Kasi malayo pa ang tatahakin. Let's go. Malayo pa. Naiinip pa kayo guys. Oh my gosh, this is the last step. Malapit na po tayo and you can see the beach right here. Maayong pag-abot sa Bantayan Island! Ang una po nating activity na gagawin ay ang parasailing at makakasama nga natin dito si Kuya Alvin. Hello Kuya Alvin, magandang umaga! Ano ba tong parasailing Kuya? Isa po itong uri ng boat na wala pong makina. Layag lang po yung gamit, tapos hangin po yung nagdadala. And ito nga ay via wind. So ready na ba kayong dalhin ng hangin? O giliw, halika't sumama ka. Tayo ay mahikang magkahawakang kamay. Sobrang ganda dito. Sobrang gaan sa feeling. Nawawala lahat ng problema mo. And ang galing kasi, yung paraw lang talaga naglaylayag sa amin, guys. Sobrang galing ng mechanics niya. Mechanism. After 123 hours, charis, dumating na po tayo sa Virgin Island. Pupunta ang mga turista dito, or kami, locals, pupunta kami dito pag may sineselebrate kami. Ang lawak po nitong buong isla is nasa 31 hectares, tapos yung na-develop nito is almost 10 hectares pa lang po. Tapos pwede kayong mag-fish feeding, meron tayong snorkeling area. Yun o, nakikita nyo mas pino yung baybayin nila dito, guys. Kaya talagang virgin siya. Virgin pero ang daming tao, ha? Charis. Iba yung nabibigay na saya ng isla sa akin. Dito kasi ako nagsimulang mangarap. Sobrang swerte ko rin kasi hindi lang ako dito turista eh. Yung mga business owners dito, parang pamilya ko na rin. Hindi pa ako artista noon, special treatment na talaga sa akin kasi mapagmahal ang mga taga-isla. Even before GMH, she was already with us. Shubi yung ano namin, our baby here. So, always welcome here. Her home here. Dito po ako usually nagsispend ng araw ko dati. Bago pa ako naging artista, palagi po ako nandito. Pero ngayon, ang gagawin natin, ang hinihintay ng lahat, ang ATV. Safety first, Charis. Of course, kailangan safety palagi. It's time for another adventure! Are you guys ready? Let's go! Every time people ask me kung saan ka lumaki or saan yung home mo, where do you feel at home, sinasabi ko po talaga Bantayan. Kasi dito ako nagkamuwang and dito ko naramdaman yung pagmamahal na
unconditional. And it came from my grandmother. Guys, daan tayo sa lola ko. Dito siya nakatira. It's my lola! Ang dahilan kung bakit nabuo ang isang Shubi Etrata. So kahit na hindi ako artista, pinagmamalaki niya na ako. For sure, masaya yung lola ko ngayon kasi siya talaga yung may gusto na maging artista ako. Kaya masaya yan siya. Feeling ko ngayon, yung mga buto niya dyan nagja-jump-jump na. Every time bumabalik ako dito, it reminds me of how great God is. Kasi He's able to make a lot of dreams come true. Ito guys, ang tinatawag nilang taguangkan. Ang taguangkan kay unsa man ni siya, bitukan ni siya sa manok. Tapos nilalagyan na lang nila ng nilaga na itlog. Hindi pa ako nakabihis guys. O, tapos ako na rin. Oo. Atake, iniwan niyo talaga ako dito ate, no? Oo. Usually, ang kinakain kong intestine yung maliliit. Yung maliliit na isaw. Pero ito, ang laki niya. Masarap siya. Parang siyang isaw, pero parang matandang isaw. Parang ate niya. Alam mo yun, natikman mo na ba yung ate ng isaw? Ito yun. Yan. Lami mo rin siya yun. Giliw, halika't lumapit ka. Ramdam mo ba tong ligaya na tinamo? Yun yung masarap din sa feeling eh. Alam mo na kahit anong mangyari, maswerte ako kasi may pamilya akong pwede kong palaging balikan. Bantayan na It's forever gonna be my home. Babalik-balikan habang buhay. Para sa 24 oras. This has been Shubi Etrata, your island ate ng Cebu, reminding you to always sparkle under the sun. Mga kapuso, nagsimula na sa pinakahilagang syudad ng Amerika, ang tinatawag na Midnight Sun, kung kailan halos 3 buwang hindi makararanas ng dilim. Paano? At bakit nangyayari ito? Kuya Kim, ano na? May kasabihan tayo, pagkatapos ng gabi ay umaga. Pero hindi yan ang kaso ngayon. Para sa tinatayang 5,000 residente ng pinakahilagang lungsod sa Estados Unidos, ang Utekavik o Barrow sa Alaska. Nitong May 10 kasi, nasaksihan nila ang huling sunset at hindi nila makikita lulubog si Haring Araw hanggang sa August 2. Ibig sabihin, sa loob ng 84 na araw, wala silang gabi. Buong magdamag, maliwanag. Ito ang phenomenon na tinatawag nilang Midnight Sun. Isa sa mga nakaranas nito ang kababayan nating si William, na mahigit 1 dekada na nakatira sa Alaska. 24 hours walang gabi rito. Nasaka ko, kahit midnight na, lumalabas kami para makita yung liwanag sa labas. Minsan nakakalimutan namin na gabi na pala. Gugulat ka ngayon, kailangan ko na matulog dahil may pasok ako bukas. Kanya-kanya raw sila ng diskarte para makatulog. Pero yung pipilitin mo lang matulog, mahirap rin yun. Yung papaguhin yung mata ka, copy Facebook mo yung bintanas. Nilalagyan namin ng makapal na kortinas. Kung kulang pa rin, nilalagyan namin minsan ng cardboard yung salamin. At kahit ibang-iba raw ito sa nakasanayan nila sa Pilipinas. Yung pamumuhay namin, masaya naman. Nasanay na rin kami. Pero bakit nga ba nangyayari ito? Kuya Kim, ano na? Ang Midnight Sun sa Utqiagvik, bunsod ng tilt ng mundo, habang umiikot sa araw. Ang Earth ay nakatilt ng humigit kumulang 23.5 degrees. Kapag panahon ng tag-init sa hilagang bahagi ng mundo, ang North Pole ay nakaharap sa araw. Dahil ang Utqiagvik ay nasa loob mismo ng Arctic Circle, hindi na tuluyang nagtatago ang araw sa ilalim ng horizon. Kaya kahit gabi na, makikita pa rin ang araw sa langit. Ang Midnight Sun sa Utqiagvik, karaniwang nagsisimula bandang kalagitnaan ng Mayo at tumatagal hanggang unang bahagi ng Agosto. At alam niyo bang kabaligtaran naman ang nangyayari kapag winter? Sa panahon kasing ito, nakatalikod naman ang North Pole sa araw. Kaya nagkakaroon ng tinatawag na polar night, kung saan hindi sumisikat ang araw ng maraming linggo. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Nagpakitang gilas ng kanyang boxing moves. Si Anton Vinzon bago pa mapanood sa May 25 ang pagbibidahang series na Kamao. At blessing para sa kanya ang series lalo't natupad ang pangarap na makatrabaho ang amang si Roy Vinzon. Makichika kay Aubrey Carampel.
Suot ang boxing robe, game face on si Sparkle star Anton Benzon nang ipakilala sa media launch ng sports drama series na Kamao. Ito ang first lead role ni Anton, nagaganap bilang si Makisig Makmak Batumbakal, isang boksingero. Nagsample pa nga si Anton ng boxing moves. Talagang blessing ang binigay po sa akin ng proyekto na to at yun po talaga malaking responsibilidad, yes, alam ko yun. Pero siyempre sa set may halong kaba, may halong pressure, may halong challenge, pero nagigibabaw pa rin yung pagmamahal ko sa ginagawa ko po. Mas naging espesyal pa ang proyekto dahil kasama ni Anton ang kanyang amang si Roy Benzon, nagaganap bilang kanyang lolo at boxing trainer. Hindi lang pangarap ko, pangarap rin po ng papa ko para sa akin din. Kasi bata pa lang ako, talagang tinuturuan na talaga ako ni papa sa acting. And yun po, na-discover ako and now I'm here making my dad proud. And kasama ko sa serye, talagang truly dream come true. Mas excited ako dahil hindi ko inasahan to talaga. Nung sinabi niya kanina, di ba, natupad ng pangarap niya, yung pangarap niya natupad na, sabi ko, surprise ako doon. Natupad din yung pangarap niyo? Oo, pangarap ko talaga, pero hindi ganun kadali. Hindi ganun kabilis. And I'm very thankful sa GMA na binigyan siya ng pagkakataong ganun kabilis. Gaganap naman bilang nanay ni Anton si Katrina Kalili. Ako natutuwa po ako kay Anton kasi sobrang humble po. Reunited din si Anton sa kanyang batang lilis co-star na si Bruce Rowland. Nagaganap bilang kontrabida at matinding kalaban sa ring ni Makmak. Kailangan ipakita sa camera na totoong suntok, pero at the same time kailangan mong iwasan yung suntok. So there were times na tumama yung suntok ko sa ilong ni Anton. And yung reaction niya nun parang nagising siya eh. Pero nangyayari talaga yun, nangyayari talaga. And nag-aaral pa rin kami. Gaganap na mga kaibigan at love interests naman ni Anton sina Therese Malvar at Shanti Videla. Makakasama rin sa serye sina Ami Austria, Neil Ryan Sese, Wendell Ramos, Matt Lozano, Andre Paras, Yuan Micael at ilang social media personalities sa direksyon ni L.A. Madridejos. Magsisimula na ang Kamao sa susunod na Lunes, May 25 sa GMA Afternoon Prime. Aubrey Carambel, updated sa Showbiz Happenings. Positibo sa sangkap ng pulbura ng baril ang NBI volunteer na itinutulong nagpaputok sa Senado. Nakalaya na siya matapos makapagpiyansa at nakabalik na sa NBI headquarters. Nakatutok si John Consulta. Sunod-sunod na mga putok ng baril ang umalingaw sa GSIS compound Miyerkules ng gabi. Matapos humupa ang putukan, inaresto ng Office of the Senate Sergeant-at-Arms ang isa umanong driver o volunteer ng NBI na kabilang umano sa nagpaputok ng baril. Pero ayon sa NBI, wala siyang dalang armas at binalikan lang ang naiwang tactical bag. Kaninang hapon, nakalaya siya matapos magpiyansa at bumiyahe pa NBI headquarters para makabalik sa unit kung saan isa siyang volunteer. Noong nakarang linggo, sumalang sa paraffin test ang lahat ng NBI agents na nagtungo sa GSIS, pati ang inarestong lalaki. Ayon sa PNP Southern Police District, positibo siya sa gunpowder nitrates batay sa pagsusuri ng SOCO. Sa paraffin test po, chinecheck kung may presence po ng mga nitrate particles na karaniwang associated po sa gunpowder. Pero hindi pa po yung indikasyon na itong alleged driver nga ito ay nagpaputok po. Bagaman walang nakuhang baril sa kanya, sabi ng SPD, may mga lamang ammunition o bala ang kanyang bag. Tingnan natin kung ano yung circumstances beyond that kasi under the law, hindi naman, in the court yung namang pagiging positive that necessarily mean na kung kailan nagpaputok or what. So, hintayin na lang natin. Kanina, nagpunta sa NBI ang mga tauhan ng CIDG at kinunan ng pahayag ang lahat ng mga NBI agent na nagpunta sa GSIS compound. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Nagtipo naman ang ilang grupo sa labas ng Senado para sa iba-ibang panawagan. Kabilang ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte at pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Nakatutok si Oscar Oida.
Alas 10 ng umaga, nagtipon sa harap ng Senado ang mga miyembro ng Power for People Coalition. Ang hiling nila, aksyonan agad ang lumalalang krisis sa kuryente at sunod-sunod na pagtaas ng singil sa consumer. Ang pinaka-main na objective namin dito, tumino ang Senado, maglingkod sa sambayanang Pilipino sa halip na mag-agawan sa kapangyarihan. Alauna naman ng hapon nang magpakita ng kanilang suporta kay Vice President Sara Duterte ang ilan niya mga followers. Kasi marami ngayon nagbibigay ng naratibong mali tungkol sa Duterte families. And I am so disappointed. Isa rin akong OFW. Nagmarcha rin sa harap ng Senado ang Alab ng Bayan na binubuo ng mga progresibo, loyalista at iba't ibang sectoral groups na nagpahayag ng suporta sa agarang pag-convene ng impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ganyan din ang hiniling ng bayan at iba pang mga kaalyado nitong grupo. Bukod pa yan sa panawagang pagpapaaresto kay Senador Bato de la Rosa, pagpapanagot sa Senado na umunay nagpataka sa kanya, at pagpapanagot kay President Bongbong Marcos sa korupsyon sa bansa. Ang sabi ni Senate President Alan Cayetano, the Senate is under attack. Ang sabi natin, the Senate is under attack. Attack na makontrol ang kapangyarihan, attack na protektahan ang mga kurakot, attack na mapatakas ang mga berdugo. Ang Philippine National Police, inaasahan na raw ang kaliwat ng rally ngayong araw, kaya't naka-alerto sila sa Metro Manila at mga piling rehiyon. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, magmamahal na naman ang diesel at gasolina bukas, May 19. Tataas ng 2 piso at 82 sentimo ang presyo ng kada litro ng diesel. Lampas piso rin ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. Ang kada litro ng kerosene naman, bababa ang presyo ng mahigit 2 piso. Wala pang anunsyo ang iba pang kumpanya ng langis. Dinumog ang huling araw ng pagpaparehistro sa barangay at sangguniang kabataan elections. Kabilang sa mga dinagsa ang mga registration site sa Metro Manila. Gayon din sa ilang COMELEC voters registration site sa Aurora, Kidapawan, Dagupan at Zamboanga City. Wala namang naiulat na gulo dahil sa dami ng mga naghabol sa deadline ng pagpaparehistro. Slaying like true queens, sina Sparkle Star Shuvie Etrata at Ashley Ortega na nakiisa sa Flores de Mayo. Ang kanilang look, ichichika ni Aubrey Carampel. Singganda ng mga bulaklak si Sparkle Star Shuvie Etrata na Mayflower Queen 2026 sa isang Flores de Mayo celebration nitong weekend sa Makati. Lumahok si Shuvie sa parada, kasama ang iba pang sa gala. Nag-offer din si Shuvie ng bulaklak sa Birheng Maria. Very queenly ang Master Cutter Star sa suot na white beaded Filipiniana na obra ng designer from Bulacan na si Jessie Gonzalez. Obra rin ng Bulakenyo designer ang isinuot ni Shuvie as Reina de las Flores sa barangay Caipombo, Santa Maria, Bulacan noong May 9. Litaw ang kanyang morena feature sa suot na Filipiniana gown. Mainit ang pagtanggap kay Shuvie na magiliw sa pagkaway sa fans na nag-abang sa kanya. Si Sparkle Star Ashley Ortega lumahok naman sa Santa Cruzan sa barangay Tabing Bakod sa Santa Maria, Bulacan din. Glowing in her white Filipiniana with a headdress at may hawak na krus bilang Reyna Elena. Lumahok din sa prosesyon ng Apoy sa Dugo Star na all smiles sa pagkaway habang sakay ng karosa na napapalamutian ng mga puting bulaklak. Nag-offer din si Ash ng flowers kay Mama Mary. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga buhay naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Thanks, Iya. Thanks, Iya. Salamat, Iya. Pista talaga sa mga barangay, pinakamasaya, hindi ba? Agree ba kayo? Oo. Sa isang pista sa Camarines Sur, napuno ng masigabong palakpakan at hiyawan ang isang contest. Kombo kasi ang napakagaling na pagtatanghal at nakakatawang mga host ang nangyari. Dahil po yan sa birit ng contestant kung saan may nakisingit. Panoorin po natin.
Sing it. Alright, thank you po, ma'am. Grabe naman pala. Sa di sinasadyang pagkakataon, nakisingit ang mga host at pinasalamatan na lang ang contestant sa amateur singing contest na isang barangay sa Ragay sa Camarines Sur. Pero, Ma'am. Grabe naman pala talaga. Grabe yung kanyang own version. Mali! Hindi pa pala tapos yung contestant. Abay, inakala raw kasi ng mga host, ang mataas niyang birit, ang highlight ng kanyang performance. Yung pala, hindi Pero kinabiliban, mga kapuso, ang matinding composure ng contestant na hindi man lamang na-distract sa pagkakamali ng mga host. Dahil po sa nangyari, mas naging masaya ang pagdiriwang ng kanilang pista. in fairness, the show must go on talaga siya.